Nga mga idol, ngayong araw na ito ay magbibigay tayo ng isang reaction video tungkol kay Basti Duterte na kung saan nga mga idol ay sobrang tapang magsalita, sobrang tapang magbanta at sobrang tapang maghamon. Ngunit sa kabila nito nga mga idol, kapag mayroong pumatol sa kanyang hamon ay hindi siya pumapalag. At hanggang salita lang din ang kanyang kayabangan, na kung saan nga mga idol ah, kahit na tinanggap yung hamon niya, bumabanat pa rin ng ibang dahilan para lamang maiba yung yung issue, no. So siya yung naghamon, tapos nung tinanggap yung hamon ni ah, General Torre, bigla na lamang nag-iba yung kanyang tono ng pananalita, na kung saan nga ay sinasabi niya na Kisyo, magpa-drug test muna daw si PBBM. Di ba mga idol, kung inyong iisipin, napakalayo nung napakalayo nung kanyang dahilan, na kung saan ay si General Torre yung kanyang hinahamon ng suntukan. Tapos napunta na agad sa sa drug test, 'di ba? O sana si General Torre na lamang yung hinamon niya ng drug test, silang dalawa magpa-drug test, tapos saka sila magsuntukan. Hindi yung dinamay pa niya yung ibang tao, 'di ba? Siya yung magaling maghamon ng suntukan. Nung tinanggap yung hamon niya, biglang nag-iba yung tono. Ganito katapang si Basti Duterte nung naghamon siya. Tapos tinawag pa nga mga idol ng unggoy si General Torre. 'Di ba? Sino ang hindi may insulto nun? At sino ang hindi magagalit, 'di ba? Ito mga idol, panoorin ninyo yung banat ni Basti Duterte kay General Torre. 'Di ba? Ang yabang niya, tapos nung tinanggap yung hamon, biglang lumipad papuntang Singapore. Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo, aral ko makaya. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. O di ba mga idol, kapag kayo ang sinabihan ng ganitong klaseng tao, hindi ba kayo magagalit? Hindi ba kayo maiinis? Kaya mas maganda na lamang yung ginawa ni General Torre, na tinanggap yung hamon. 'Di ba? Mag-boxing match sila. We can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match this coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds pwede, 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma-raise na pondo. So, yun ang nangyari. Tapos nung nalaman ni Basti Duterte na tinanggap yung hamon niya, biglang nag-iba ng tono. At ito nga mga idol yung mga sinabi niya. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. O di ba mga idol, biglang baliktad itong si Basti Duterte. Ang daming sinabi, di ba? Tinanggap na nga yung hamon ni General Torre na sila boxing match. O tapos hindi naman niya ito tinanggap na katulad ng kanyang paghamon ng suntukan. At ito pang malupit, itong yung kuya niya na si Pulong Duterte, 'di ba? Pinagtanggol niya yung kanyang kapatid na dapat daw ay magpirmahan na lamang basta magpirmahan daw ng kung ano yan, para lamang pagka namatay daw yung si General Torre, may kasunduan daw, 'di ba? Ito ang mindset ng mga Duterte. Napakagaling baliktad ng sitwasyon.
hanggang salita lamang pero talagang yung gawa nila inaasa sa ibang tao. Yun talaga ang katotohanan. Papirmahon sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, na napun sila dahilan. Papirmahan, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mong ka sila isog. 'Di ba? Papirmahan daw ng ng kasunduan kapag namatay daw si General Torre, kapag nabugbog ni Baste, wala daw dahilan para daw hindi sila makasuhan. Yun yung kanilang panabla dun sa hamon ni General Torre na mag-boxing match sila. 'Di ba? May gloves naman yun hindi naman yun basta-basta makakamatay, dahil kahit masulid mo yun ang suntok yun hindi naman ganun ka ka delikado kasi may gloves. Yun yung mindset ng mga Duterte. Napakagaling nilang mag-diverse ng ng mga issue, 'di ba? Sila yung may ganang maghamon, tapos lumalabas pa na masama yung hinamon, 'di ba? Tinanggap yung hamon tapos biglang baliktad. Ganito mga idol yung yung ugali ng kanilang ama, pati yung kanyang atin na si Sara Duterte. Ganito yung mga tono ng kanilang pananalita. Magaling magmura, magsalita ng masasama, magaling magbanta. Doon talaga sila magaling talaga mga idol. Pero yung mga banta nila, ginagawa naman nila, kaya lang ibang tao ang gumagawa para malinis yung kanilang pangalan. 'Di ba? Ganun yung yung gawain ng mga masasamang tao. Yung gagawin yung isang bagay na karumal-dumal pero hindi sila yung gagawa. Magbabayad ng pera tapos yun, planado na. Kaya naman tama lamang yung ginawa ni General Torre na tinanggap niya yung hamon ni Baste Duterte. Para naman madala maghamon tong mga ganitong klaseng tao, kasi namimihasa kasi sila namimihasa sila na maliitin yung isang tao kapag hindi kumibo, kapag hindi umimik, kapag hindi gumante, mas lalo nilang aasarin. Pero ibahin nyo si General Torre, talagang tinanggap niya yung hamon kahit meron ng edad, kahit 55 years old na, hindi siya nagpasindak. 'Di ba? Bilang PNP chief, dapat hindi ka talaga nagpapasindak sa ganitong klaseng mga tao. Hindi naman kabawasan ng pagkalalaki yung tatanggapin mo yung hamon Lalo pat yung naghahamon sa iyo mayroong personal na galit sa iyo. Talagang talagang wag mo silang kakatakutan, dahil baka dumating yung araw patalikod ka nilang aatakehin. Siguro akala ni Basti mga idol hindi papansanin ni General Torre yung hamon niya. Subalit nung nakita niya na nagpa-practice na ng ganito si General Torre, siguro totoo na siguro, tinutotoo siguro ni General Torre yung hamon ko na yun biglang natakot siguro itong si Baste. Siyempre kahit pa paano labanan yan, makatsamba ng isa si General Torre sa kanya hindi pahiya pa siya lalo, di ba? Bata-bata pa naman niya. So, anong masasabi ninyo mga idol dito sa sa ating reaction na ito? Anong masasabi ninyo kay Baste na biglang umurong? At itong si Pulong Duterte, yung sabi niya na magpapirma daw ng ng kasunduan para pag namatay daw sa General Torre wala silang kasalanan. Anong masasabi ninyo dito mga idol? 'Di ba? Comment below mga idol. Thank you.